Hindi pa nga po maliwanag kung magkakaroon nga ho ba ng rollback o dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong pong linggo. Paliwanag po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng bumaba ang presyo po ng petrolyo ng 50 sentimos o 80 sentimos o tumaas po na higit sa piso. Hindi raw kasi nagtuloy-tuloy ang usad ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Amerika at Iran para nga sa kasunduang magwakas na ang gera sa gitnang silangan. Hindi rin ho dire-diretso yung development dun sa kanilang agreement. Ang napakalaking bagay ho yung may report na may nangyaring atake dun sa isang cargo ship. At dahil dyan, alanganin ho ang naging galaw, taas-baba in short. Ayan ho ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Hindi agad-agad babalik sa normal ang presyo ng langis at mga bilihin kahit matuldukan po ang sigalot sa Middle East. Ayon po yan sa International Monetary Fund. Sabi ng IMF, bagamat nagmura na ang pandaigdigang presyo ng langis, urea at ng iba pang fertilizer, matagal pa nga po bago makabalik sa normal ang kalakalan sa presyo po ng petrolyo at bilihin sa retail dahil sa shipping lead time. Yan yung panahon sa pagitan po ng pag-order at pagdating ng mga ito sa destinasyon. Magtatakda po naman daw ang DA na mas maayos na estruktura at pangmatagalang direksyon sa industriya ng ube. Ito nga po yung kasunod ng pagsusulong ng ilang opisyal para nga sa mas malalimang koordinasyon at standardization sa gitna pa rin po ng pagtaas ng pandaigdigang demand para po sa ube. Dahil nga sa inaasahang tataas ang pag-export ng ube, kailangan na raw po ng mas maayos na playbook o sistema diskarte para nga mapalakas at maplansya ang lokal na produksyon. Nagsasagawa na ang DA at ang DTI ng consultative meetings sa higit na 200 stakeholders mula sa mga manggagawa hanggang sa mga traders. Kasama sa mga tinalakay po ay ang posibilidad na magtalaga ng komite na magmamando sa naturang industriya. Samantala, epektibo na po pagpasok ng Hulyo ang ikalawang tranche ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Para po sa Alabang at Calambas segment, tataas po sa 137 piso o 137 pesos ang singil para sa Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. Nasa 274 na piso naman o 274 pesos ang singil sa Class 2 o yung mga bus at maliliit na truck. Habang nasa 411 piso naman para sa Class 3 o para sa malalaking truck. Para po sa Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas, aakyat sa 30 piso o 37 piso ang singil sa Class 1, 74 na piso sa Class 2 at 111 piso sa Class 3. Sa kaugnay po namang balita, ipatutupad sa Hulyo 1 ang ikalawang tranche naman ng toll hikes doon sa Star Toll. Simula po sa susunod na buwan, nasa 64 na piso hanggang 100 at 72 piso ang singil mula Santo Tomas hanggang sa Lipa. Depende yan sa klase nga po ng sasakyan. Mula ho naman Lipa hanggang Batangas City, aakyat na sa 57 piso ang Class 1, 114 na piso naman sa Class 2 at 171 piso naman sa Class 3. Para ho naman sa babiyaheng end-to-end, nasa 121 piso ang singil sa Class 1, 242 piso naman sa Class 2 at 363 piso sa Class 3 vehicles. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.